Guys, voice over lang muna ito. Ginawa ko dahil ang intense ng eksena ni Lusheng. Kapag nagustuhan ninyo, ituloy natin ang mga susunod. Nasa bingit na ng pagsabog ang hindi natapos na labanan ni Lusheng at Dilius. Kapwa sila nakatingin sa isa't isa. Naglalagablab sa galit ang tatlong mata ni Dilius, habang tahimik namang hinihila ni Lusheng pataas ang kanyang mga manggas. Isang maliit na galaw na malinaw na nagsasabing handa siyang ipagpatuloy ang laban. Ngunit bago pa makakilos ang dalawa, biglang nangyari ang isang napakalaking pagbabago sa planetang nasa ilalim nila, ang tinatawag na puso ng Celestial Serpent. Boom! Isang napakalawak at marahas na alon ng enerhiya ang sumabog mula sa gitna ng planeta. Sabay na napalingon sina Lusheng at Dilius. Agad na nawala sa kanila ang pansin sa isa't isa habang matalim nilang tinitingnan ang pinanggalingan ng pagyanig. Sa pinakasentro ng puso ng Celestial Serpent, ang malinaw at tahimik na kalawakan ay biglang gumuho papaloob. Unti-unting nabuo ang isang malalim na asol na butas. Sa simula, maliit lamang iyon. Ngunit sa loob ng ilang sandali, mabilis itong lumawak hanggang sa halos umabot sa ikasampung bahagi ng laki ng buong planeta. Naging isa itong dambuhalang lagusan na tila nagdurugtong sa langit at lupa. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Lusheng. Dahil kontrolado niya ang space law, napakasensitibo niya sa anumang pagbabago sa espasyo. Malinaw niyang naramdaman na sa likod ng napakalaking asol na lagusan ay may nakatagong hiwalay at walang hanggang mundo. Kahawig ng aura nito ang abyssal rift space na minsan niyang hindi sinasadyang napasok noong nasa Asher Planet pa siya. Ano, ang bagay na iyon? Mahinang tanong ni Lusheng habang bahagyang kumukunot ang kanyang noo. Tuluyan niyang ibinaba ang mga kamay na nakahanda sanang lumaban. Maging si Dilius ay natigilan sa biglaang pagbabago. Unti-unting hamupa ang matinding fighting intent na nakapalibot sa kanyang katawan. Sa sandaling iyon, nawalan din siya ng gana na salakayin si Lusheng. Habang kapwa nila pinagmamasdan ang pagbuo ng dambuhalang lagusan, sunod-sunod na figure ang biglang lumipad mula sa ibabaw ng puso ng Celestial Serpent. Lahat sila ay mga bata pangunit nakapangangilabot na martial arts genius. Matitibay ang kanilang katawan, malalakas ang aura, at puno ng kumpiyansa ang kanilang mga mata. Agad din nilang itinuon ang pansin sa malalim na asol na portal. Mula naman sa labas ng planeta, sunod-sunod na liwanag at mga sasakyang pangkalawakan ang mabilis na lumapit. Ikinalat ni Lusheng ang kanyang spiritual power sa paligid. Sa gitna ng napakaraming tao, agad niyang nakita sina Haiji Dao, Anon Turing, Pablo, Zhou, at ang iba pa niyang mga kasama. Sa sandaling iyon, muling lumitaw ang payat na lalaking may balat na kasing puti ng nyebe. Siya rin ang level 14 master na pumihil sa labanan ni Lusheng at Dilius at nagdala sa kanila sa lugar na iyon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nag-iisa. Nakatayo sa kanyang tabi ang dalawa pang makapangyarihang nilalang, isang lalaki at isang babae. Parehong naglalabas ang mga ito ng mabigat at nakapangangilabot na aura na malinaw na kabilang sa mga pinakamalalakas na level 14. Tahimik na lumutang ang tatlo sa harapan ng napakalaking asol na portal. Pagkatapos, sabay-sabay na kumalat sa buong kalawakan ang kanilang mar-angel na spiritual power. Isang boses na hindi matukoy kung lalaki o babae ang umalangaw sa isipan ng lahat. Opisyal nang magsisimula ang Celestial Throne Selection. Agad na natahimik ang buong paligid. Lahat ng naroon ay tumigil sa pag-uusap at think time na nakinig. Ang lahat ng wala pang 500 taong gulang at may lakas na level 12 o mas mataas ay maaaring pumasok sa portal at lumahok sa selection. Ang sinumang makapasa ay magkakaroon ng karapatang manatili sa loob ng espasyo ng Celestial Throne Academy. Simple at malinaw ang mensahe. Kailangan lamang nilang pumasok sa dambuhalang portal at harapin ang selection. Ang mga makapapasa ay maaaring manatili at maging bahagi ng Celestial Throne Academy. Ang mga mabibigo naman ay agad na matatanggal. Ngunit walang anumang paliwanag tungkol sa uri ng mga pagsubok na naghihintay sa loob. Tahimik na tiningnan ni Lusheng ang dambuhalang asol na lagusan. Muling bumalik sa kanyang alaala ang unang pagkakataong sumailalim siya sa talent examination ng Celestial Throne Academy sa Yamu Star Region. Ngunit kung ihahambing sa tagpong nasa kanyang harapan ngayon, napakaliit at napakasimple ng pagsubok na iyon. Mayroong sangay ng Celestial Throne Academy sa bawat star region ng Celestial Serpent Galaxy.
Ngunit sa bawat sandaang star region, maaaring wala ni isang henyo ang makalampas sa lahat ng pagsubok ng sangay at makarating sa pinakasentrong seleksyon na ito. Ibig sabihin, ang bawat taong naroon ay isa sa pinakamahuhusay na henyo ng kani-kanilang rehiyon. Dalawang malamig na tawa ang lumabas mula kay Dilius matapos niyang marinig ang anunsyo ng tatlong level 14 examiner. Dahan-dahan siyang lumingon kay Lu Sheng. Matalim at mapanghamon ang kanyang tingin. Bagamat napigil ang kanilang laban, hindi pa rin nawawala ang galit at pagnanais niyang talunin ang binata. Hihintayin kita sa loob, malamig niyang sabi. Bahagyang umangat ang kanyang baba habang mapanuyang tinitingnan si Lu Sheng. Sana makarating ka hanggang sa pinakahuli. Pagkasabi niyon, sumabog ang enerhiya mula sa katawan ni Dilius. Naging isang guhit siya ng liwanag at mabilis na bumulusok patungo sa malalim na asol na portal. Siya ang kauna-unahang pumasok. Sa mismong sandaling lumusot ang katawan niya sa lagusan, isang dambuhalang screen ng liwanag ang biglang lumitaw sa tabi ng portal. Halos kasing laki iyon ng mismong lagusan. May dalawang linya ng impormasyon na lumitaw sa ibabaw nito. Pangalan, Dilius. Progress, Stage 1. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Lu Sheng. May rangkang pala ang seleksyon na ito, tahimik niyang naisip. Kung ipinakikita sa screen ang pangalan at kasalukuyang stage ng bawat participant, malamang na may malaking epekto sa huling resulta ang bilis at dami ng stages na kanilang malalampasan. Ngunit hindi pa niya matiyak kung gaano kahalaga ang oras sa final ranking. Habang sinusuri ni Lu Sheng ang impormasyon sa screen, mabilis namang kumalat sa mga henyo mula sa puso ng Celestial Serpent ang pangalang Dilius. Siya pala si Dilius, ang maalamat na nagtataglay ng Sovereign Level Blood. Ang henyong sinasabing minsan lamang lumilitaw sa loob ng 100,000 taon. Nagniningning sa paghanga at pananabik ang mga mata ng marami. Malinaw na napakalawak ng reputasyon ni Dilius sa buong Celestial Serpent Galaxy. Hindi pa lamang kumakalat ang balita tungkol sa naging labanan nila ni Lu Sheng. Kung nalaman ng mga taong naroon na 2 beses siyang napigilan at naharap ni Lu Sheng nang hindi natatalo, tiyak na mas malaki ang magiging kaguluhan. Dahil nanguna na si Dilius, mabilis na nawala ang pag-aalinlangan ng iba. Sunod-sunod na sumabog ang kanilang mga aura. Isa-isa silang naging mga guhit ng liwanag at nagunahang lumipad patungo sa portal. Napakalaki ng malalim na asol na lagusan. Kahit sabay-sabay pang pumasok ang lahat ng naroon, hindi pa rin ito magiging masikip. Naghanda na rin si Lu Sheng na sumabay sa agos ng mga participant nang bigla niyang marinig ang isang pamilyar ngunit maingat na boses. Lu Sheng. Huminto siya at bahagyang lumingon. Si Anon Turing iyon. Nakatayo sa likuran nito si Zhou, na tila hindi malaman kung paano haharap sa kanya. Pilit na matatag ang ekspresyon ng dalaga, ngunit halatang kinakabahan at nahihiya sa paraan ng pag-iwas ng kanyang mga mata. Hinintay muna ng dalawa na tuluyang mawala si Dilius bago sila naglakas loob na lumapit kay Lu Sheng. Hindi nakapagtataka, nasaksihan nila mismo kung gaano kabagsik ang tunay na Dilius. Kahit isa lamang itong tingin, sapat na upang makaramdam sila ng matinding presyon. Sabay-sabay na tayong pumasok, maingat na mungkahi ni Anon. Bahagyang nakayuko ang kanyang katawan, at may halong paggalang at pagnanais na mapalapit kay Lu Sheng ang kanyang tono. Tiningnan siya ni Lu Sheng at simpleng tumango. Maaari tayong sabay na pumasok, kalmado niyang sagot. Pero kapag nasa loob na tayo, malamang na hindi na tayo magkasama. Bahagyang napaisip si Anon bago tumango. Nauunawaan niya ang ibig sabihin ni Lu Sheng. Posibleng hiwalay na ipapadala ang bawat participant sa kani-kanilang pagsusubok. Saglit namang tiningnan ni Lu Sheng si Zhou. Nanigas ng bahagya ang dalaga nang magtagpo ang kanilang mga mata. Ngunit walang sinabi si Lu Sheng. Kumilos lamang siya at mabilis na lumipad patungo sa portal. Agad na sumunod sina Anon at Zhou. Sabay na pumasok ang tatlo sa dambuhalang malalim na asol na lagusan. Sa sandaling lumusot si Lu Sheng sa portal, kakaibang sensasyon ang bumalot sa kanyang katawan. Para siyang isang taong nagmula sa kailaliman ng tubig at biglang lumutang sa ibabaw. Sandaling nabaluktot ang espasyo sa kanyang paligid. Bagamat malinaw niyang kasabay na pumasok sina Anon at Zhou, bigla na lamang nawala ang dalawa sa sandaling makatawid sila. Tulad ng inaasahan niya, ipinadala sila sa magkakaibang lugar. Nang lumino ang kanyang paningin,
Isang malawak at kulay abong espasyo ang lumitaw sa harapan niya. Walang dulo ang itaas, ibaba, kaliwa, o kanan. Para siyang nag-iisang nakatayo sa gitna ng isang walang hanggang kulay abong mundo. Hindi agad kumilos si Lu Sheng. Maingat niyang inilabas ang kapangyarihan ng space law at sinuri ang paligid. Nang mapagtanto niyang malaya pa rin niyang magagamit ang kapangyarihan ng espasyo sa lugar na iyon, bahagyang lumuwag ang kanyang ekspresyon. Sa mismong sandaling iyon, isang puting liwanag ang biglang sumiklab sa kanyang harapan. Bahagyang ipinikit ni Lu Sheng ang kanyang mga mata at matamang pinanood ang liwanag. Unti-unting lumabas mula rito ang isang figure. Isa itong binatang may banayad na mukha at elegante at maamong presensya. Nakasuot siya ng mapusyaw na asol na combat suit. Sa kanyang kamay ay may hawak siyang mahabang pulang espada. Makisig ang kanyang mukha, at may magiliw na ngiti sa kanyang mga labi. Maligayang pagdating sa unang stage ng Celestial Throne Selection, magalang niyang sabi. Maayos at kalmado ang kanyang tono, para bang tinatanggap lamang niya ang isang panauhin. Ako ang examiner mo para sa stage na ito. Maaari mo akong tawaging Chi. Walang anumang interes si Lu Sheng sa pangalan o pagkakakilanlan ng lalaking nasa kanyang harapan. Diretso siyang nagtanong, ano ang kailangan kong gawin? Bahagyang ngumiti si Chi. Napakasimple. Dahan-dahan niyang itinaas ang pulang espada sa kanyang kamay. Talunin mo ako, at makapapasa ka sa stage na ito. Naunawaan ko. Bahagyang tumanggaw si Lu Sheng, na parabang narinig lamang niya ang pinakasimpleng instruction sa buong mundo. Pagkatapos ay kalmado siyang nagtanong. Maaari na ba tayong magsimula? Anumang oras, sagot ni Chi. Kapag handa ka na, tiningnan niya ang walang sandatang mga kamay ni Lu Sheng. Saglit siyang nag-isip bago magiliw na nagbigay ng paalala. Maaari kang gumamit ng sandata. Walang pagbabawal sa paggamit ng anumang weapon sa lahat ng labanan sa selection. Hindi na kailangan. Marahang umiling si Lu Sheng. Kalmado ang kanyang mukha, at walang kahit katiting na pag-aalala sa kanyang mga mata. Isang galaw lang naman ito. Bahagyang, ibinaba niya ang tingin sa sandata ni Chi. Mas magiging abala pa kung maglalabas ako ng sarili kong sandata. Ha! Bahagyang natigilan si Chi. Nawala sandali ang mahinahong ngiti sa kanyang mukha. Hindi niya agad naunawaan kung ano ang ibig sabihin ni Lu Sheng sa mga salitang, isang galaw lang naman ito. Ngunit bago pa niya tuluyang maproseso ang sinabi ng binata, nakita niyang nakatayo lamang si Lu Sheng sa kanyang harapan ng napakaluwag. Walang fighting stance, walang sumasabog na aura, wala ring anumang senyales na itinuturing niya itong mapanganib na kalaban. Sa halip, may bahagyang kawalang interes pa sa kanyang ekspresyon. Pagkatapos, dahan-dahan at casual na iniunat ni Lu Sheng ang kanyang kanang kamay patungo sa examiner.